Ayan, oh, grabe talaga kayo sa kaperahan, Diyos mio. Diyos mio, Marimar. Eto guys, mama-manifest niyo talaga 'tong mga swerte na 'to, sa buhay mga kapiksi 'no. Swerte kayo sa pera 'no, mama-manifest niyo 'yan, guys. Ibig sabihin ng mama-manifest, talagang hahatakin niyo 'to, especially if lahat ng nasa isip niyo is, abundance, abundance, abundance 'no. Kaya nga palagi ko kayong pinag-a-affirm guys, "Money, money come to me." Palagi akong may pera, palagi akong nagkakapera. I'm the king of abundance, I'm the queen of abundance kasi hello guys, hello Cancer. Welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is April 16 to 31 or to 30 na kapalaran guys para sa Cancer, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. So, unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga angel messages para sa inyo mga kapiksi. So, yung first message natin, eto napakaganda nito guys kasi nakaka-move on na kayo, no? So, ibig sabihin nito, nawawala na yung attachment nyo, nakaka-detach na kayo sa mga negative circumstances ng nakaraan, sa mga nangyari, sa mga past circumstances nyo, mga kapiksi. And you're ready to move on, you're ready to move forward guys. And dahil dyan, nagbubukas yung door to personal healing and happiness, no? So, nandoon na. Ibig sabihin nito guys, tapos na yung mga problema nyo or tapos na yung paghihinagpis nyo sa buhay ba, yung inyong emotional healing mga kapiksi. Nagsisimula ng bumukas yung kaligayahan sa buhay nyo and naghi-heal na kayo. Nawawala na rin yung mga negative emotions sa puso nyo guys, no? Palagi ko ang sinasabi yung mga negative emotions na yun, mga kapiksi, nagsisilbing balakid yun sa ating puso guys, okay? And kapag nawawala yun, doon na nagbubukas yung pintuan ng kaligayahan, kasiyahan, kapayapaan, even yung kasaganaan sa buhay natin mga kapiksi. So, maganda yan kasi ibig sabihin, gumaganda na, umaaliwalas na yung mundo nyo mga kapiksi. And marami pang nag-aantay sa inyo guys na mga blessings, biyaya, pagpapala. Pero yung iba, natatakot ba kayo na mag-take ng risks or makipagsapalaran mga kapiksi. And okay lang yan guys, may kanya-kanya naman tayong timeline sa buhay. Kung hindi pa kayo ready ngayon, it's okay. You just focus on your healing first, and then kapag okay na kayo, kapag komportable na kayo, pwede na kayong lumabas ng comfort zone nyo para ma-meet nyo yung mga blessings na nakaantabay para sa inyo, Cancer. Okay? Alright, so good job, Cancer. Napakaganda ng energy nyo. Ito naman ay sa love, guys. No? Tingnan naman natin yung mga energy surrounding your love situation. Kung ano lang yung makaresonate, guys, take that message kasi iba-iba kayo ng mensahe, mga kapiksi. So, for some of you guys, no, unahin na natin tong dalawa na to because this is about healing, mga kapiksi, no? Yung iba talagang broken-hearted. Yung iba, pwedeng nandun pa kayo sa stage, no, na talagang medyo sariwa pa, nagluluksa pa kayo sa relationship nyo, no? Dahil sa pagkawala ng person nyo. Guys, pwedeng nagkahiwalay kayo or pwede namang separation na talagang because of death or something like that. I mean, yung tipong nawala na talaga yung person natin dito sa buhay natin. For some of you naman, yung tipong hiwalay, break up talaga guys, no? And whatever the cause may be, guys, no? Nandun pa rin yung iba sa inyo sa stage of healing pero you're getting better. And sabi ko nga sa inyo guys, no, 'di ba, yung iba talagang naka-move on na, yung iba nasa proseso pa lang ng healing. So it's okay. Healing takes time. Merong iba talaga na mabilis mag-heal. Depende kasi yan sa lalim ng sugat, no, na na-experience natin. So kapag mas mababaw yung sugat, mas madali lang mag-heal. Syempre kapag mas malalim, mas matagal mag-heal, mga ka-ex, okay? Pero magiging ma-okay din kayo, Cancer.
And for some of you naman guys, someone is wearing a false mask dito sa relationship na 'to. Ibig sabihin hindi totoo 'no. So it's either ikaw ito or yung person mo yung hindi totoo sa'yo. Yeah, pero merong, pretension, sa relasyon mga kapiksi. So ibig sabihin hindi sincere, guys, may bahid ng, deception, okey? Alright, so comment down below guys if feeling 'no, naka-resonate kayo diyan sa mga love messages na 'yan. So shuffle natin 'to guys, hanapin natin yung energy ng, Cancer mga kapiksi. Habang shina-shuffle ko 'to, panoorin niyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice versa. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jars. Ito guys, super effective no na pampaswerte guys, tsaka ito. So ang dami nang nag-a-avail niyan guys, kaya ito yung WhatsApp number ko, i-chat nyo lang ako dyan. Huwag na kayong magpahuli guys no, kasi ang dami nang sinaswerte dyan. Nagpo-post ako ng success story sa Facebook tsaka sa YouTube mga kapiksi. So this is both positive and negative Cancer, kaya represent ng Queen of Cups. Meron ditong presence ng another earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you maaring may ganyang element at saka air sign. Oh yeah, air sign. So unahin natin yung negative guys no. Malakas yung energy ng air sign na for some of you maaring may nakakaaway kayo or meron kayong away nitong person na to. Pwedeng sa relationship ito guys no, kasi nga 'di ba yung iba sa inyo someone is wearing a false mask, so yung iba sa inyo baka na-discover nyo na yung totoong ugali or totoong intention nitong person mo, kaya palagi kayo nag-aaway mga kapiksi. Yung iba naman guys, parang feeling ko tapos na kayo sa mga ganitong drama, yung iba sa inyo, no? Kasi parang tapos na kayo sa ganitong drama, you chose forgiveness, no? Parang mas pinipili mo na lang magpatawad, pinipili mo na lang na maging become the bigger person. And yung iba dito, yung detachment nga na nararamdaman ko. Parang wala na kayong pake dito sa person na to mga kapiksi, kahit anong gawin nila, ganyan, wala na kayong pake. Kasi para sa inyo, waste of energy lang makipag-deal dito sa person na to. So, nararamdaman ko yung separation, yung emotional detachment guys, no? Pag sinabing emotional detachment, medyo ayaw nyo na dito sa person na to, mga kapiksi. Okay? So, yan yung nakikita natin guys sa negative. Sa positive naman guys, ito ay sobrang brand new beginnings. Ito yung brand new beginnings guys, pwede both sa pera at saka sa relasyon. Yung iba sa inyo, since sabi nga natin 'di ba, nag-heal na kayo or naka-move on na kayo from your past relationship mga kapiksi. Although yung iba nag-heal pa, pero yung iba na naka-heal na, parang ready na kayo na mag-welcome ng panibagong person sa buhay nyo in terms of romantic relationship. And yung iba naman guys, meron kayong bagong opportunities na pagkakakitaan. Nararamdaman natin dito guys na you're not wasting time. Okay, babalik lang ako, sorry. Yung sa next na relationship nyo guys, ito yung magiging long-term commitment, no? Nararamdaman natin yung long-term commitment kapag ka ito yung nagtuloy-tuloy and maging maayos yung connection nyo with this person. Long-term ito guys, ibig sabihin pang matagalan, pwedeng pang forever mga kapiksi. And ito naman sa
kaperahan guys, parang nakikita natin dito na hindi nyo sinasayang yung oras, no? You're making use of your time wisely para maghanap ng mga magagandang pagkakakitaan, additional source of income, Cancer. Okay? So, parehas maganda yung mga brand new beginnings na yan. And tuloy-tuloy ang inyong pag-success sa kaperahan. Yung iba sa inyo guys, meron na kayong mga source of income pero mas lalo pang nagiging progressive at saka aggressive, no? Yung approach nyo. Yung ibig sabihin ng aggressive guys, no? Excuse me. Parang mas ready kayo na makipagsapalaran, mas nagiging mas nagkakaroon ng kusa, no? Guys, impulsive, aggressive, ganyan, na parang itatry nyo lahat, no? Itatry nyo ng pwede, basta magkaroon kayo ng additional source of income, guys, no? And there's nothing wrong with this panahon ngayon, mga kapiksi, no? Napakataas ng mga gastusin, di ba? It's normal na maghanap tayo ng mga sidelines or side hustles na makakatulong para madagdagan yung source of income natin. Kasi minsan kapag isa lang yung trabaho natin, let's say may trabaho tayo, ganyan, pero yung sweldo na iiwan, tumataas yung bilihin, yung sweldo hindi masyadong tumataas. So normal lang guys na maghanap tayo ng additional source of income, mga kapiksi. Okay? And magiging sulit guys, no? Magiging sulit yung resulta nito sa inyo guys, no? Kasi talagang sasuccess kayo pagdating sa kaperahan, mga kapiksi. Alright? Okay, so i-main nyo na yan guys, yung mga magagandang sources of, ayan, no? Grabe talaga kayo sa kaperahan. Diyos meyo. Diyos meyo, Marimar. Eto guys, mamamanifest nyo talaga tong mga swerte na to sa buhay, mga kapiksi, no? Swerte kayo sa pera, no? Mamamanifest nyo yan, guys. Ibig sabihin ng mamamanifest, talagang hahatakin nyo to. Especially if lahat ng nasa isip nyo is abundance, no? Kaya nga palagi ko kayong pinag-affirm guys, money come to me, palagi ako may pera, palagi ako nagkakapera, I'm the king of abundance, I'm the queen of abundance, kasi it helps, no? Ma-reprogram nyo yung inyong subconscious mind para ma-attract nyo to. And talagang swerte kayo sa pera guys, no? Paldo-paldo talaga kayo sa pera. This is more money, more income, more blessings, more harvest. Tag-ani guys, no? Marami kayong aanihin, mga matatamis na bunga at swerte guys, no? So talagang swerte kayo ng bonggang-bongga sa kaperahan, mga kapiksi. And sa pag-ibig guys, again, no, babalik na naman ako sa pag-ibig. Sabi ko nga sa inyo, this is long-term commitment. This is going to be a long-term commitment kasi this is your divine match guys. This is your divine match, mga kapiksi. Ibig sabihin ng divine match, ito yung person na nakatadhana talaga para sa'yo. So this can be your twin flame energy or soulmate, mga kapiksi. Pero itong next connection na to, panghabang buhay to, pang forever to guys, no? So i-mind nyo na to, forever na to. Swerte kayo guys, pareha sa pera at saka sa pag-ibig. Yee! Kilig-kilig naman kayo dyan, mga kapiksi. Okay? And ito na yung hudyat ng katapusan ng mga paghihirap nyo sa buhay, guys. Kasi nga, magsisimula na yung panibagong simula nyo. So, this is door to personal healing and happiness, guys, no? Mag-heal kayo and sabay ng pag-heal nyo, guys, unti-unti nang magbubukas yung magagandang simula parehas sa pag-ibig at sa kaperahan para sa inyo, Cancer. Alright, so comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Super ganda ng reading nyo. And for more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories kung paano mag-manifest ng abundance video course. I-mind nyo na lahat ng swerte na to guys sa comment section. Comment down below if nakaresonate kayo. And thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.